Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ikatlong linggo ng mabisang komunikasyon. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Para simulan ang ating talakayan ngayong araw, sa lipunang Pilipino, ang komunikasyon na hindi lamang isang teknikal na gawain ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe, kundi isang makabuluhang interaksyon na nakaugat sa kultura, kaugalian at pagpapahalaga. Kapag pinag-usapan natin ang komunikasyon sa lipunang Pilipino, hindi lamang ito tumutukoy sa mga salitang binibitawan natin. Hindi lamang ito pagtanggap ng mensahe, hindi lamang din ito pagbibigay ng mensahe. Kasi ang komunikasyon sa lipunang Pilipino ay nakaugat sa ating kultura, tradisyon at paniniwala. Sinasalamin ng mga salitang binibitawan natin ang kultura na mayroon tayo. Halimbawa, ang paggamit ng po at opo. Hindi lamang ito basta-bastang salita dahil sa paggamit natin ito na ipakikita natin ang ating kultura na kung saan tayo ay nagbibigay respeto at paggalang sa taong kausap natin. Ang sumunod na halimbawa naman ay pagyuko bilang pagbati. Hindi lamang ito simpleng kilos sapagkat sa likod nito ipinakikita natin na tayo ay nagbibigay respeto at paggalang sa taong kausap natin. Sa bahaging ito, tatalakayin na natin ang komunikasyong verbal at di-verbal. Sa halimbawa kanina na ibinigay ko, tingin nyo nasaan doon ang verbal na halimbawa at nasaan naman ang di-verbal na halimbawa. Maaari nyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Verbal, ang komunikasyong verbal ay tumutukoy sa paggamit ng wika. Maaaring pasalita o pasulat bilang pangunahing kasangkapan sa pagpapahayag ng ideya, damdamin at impormasyon. Muli, kapag sinabi nating verbal, ito ay paggamit natin ng salita. Maaaring binibigkas natin yung salita o kaya naman ginagamit natin ang salita sa pamamaraan ng pagsulat. Kapag naman sinabi nating di-verbal, ito naman ang uri ng komunikasyon na hindi gumagamit ng salita. Kabaligtaran lamang ito ng verbal. Kung sa verbal, gumagamit tayo ng mga salita, kapag naman hindi verbal, hindi na tayo gumagamit ng mga salita. Halimbawa, ekspresyon ng muka. Sa simpleng pagtaas natin ng kilay kahit na wala tayong sinasabi ay mayroon na itong kahulugan. Sumunod, galaw ng katawan. Halimbawa, pagtaas ng kamay. Sa klase, kapag nagtaas ka ng kamay, kahit wala kang sinasabi, mayroon na itong kahulugan. Sumunod, tono ng boses. Maaaring iba ang kahulugan kapag malakas mong binigkas ang salita, iba rin ang kahulugan kapag mahinahon mong binigkas ang salita. Sumunod, tindig, at panghuli ay paggamit ng espasyo at oras. Bago tayong magpatuloy, magkumustahan muna tayo. Gawin ang unang simbolo kapag lubos na nauunawaan ang paksa. Ikalawang simbolo naman kapag bahagya lamang na nauunawaan ng paksa. At gawin ang ikatlong simbolo kung hindi nauunawaan ng paksang tinatalakay natin ngayong araw. Maaari mong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Bago tayong magpatuloy at bago natin talakayin ang dalawang anyo ng verbal na komunikasyon, balikan muna natin para masigurado nating nauunawaan. Muli, kapag sinabi nating verbal na komunikasyon, ito yung komunikasyon na gumagamit tayo ng wika. Maaaring pasalita o kaya naman ay pasulat. Kapag naman sinabi nating di-verbal, ito naman ang uri ng komunikasyon na hindi gumagamit ng salita.
Maaaring nakikipag-usap tayo gamit ang ating kilos, tono ng boses, o kaya naman ay ekspresyon ng muka. Mayroon bang katanungan? Kung wala na, dadako na tayo sa dalawang anyo ng verbal na komunikasyon. Ito ang pasalitang komunikasyon at pasulat na komunikasyon. Para sa unang anyo ng verbal na komunikasyon, ito ay pasalitang komunikasyon. Ang pasalitang komunikasyon ay ang direktang pagpapahayag ng mensahe sa pamamagitan ng pagsasalita, maaaring harapan o gamit ang mga medium tulad ng telepono at video conference. Ang mga halimbawa ng pasalitang komunikasyon ay una, pakikipag-usap ng harapan sa kaklase. Sumunod, pakikipag-usap sa telepono. At ikatlo, pakikipag-usap sa video call. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang mga katangian ng pasalitang komunikasyon. Una, dapat interaktibo. May palitan ng mensahe o ideya sa pagitan ng mga taong nag-uusap. Halimbawa, nagtatanong ang guro at sumasagot ang mag-aaral. Ibig sabihin, kapag pasalitang komunikasyon, dapat ang bawat bahagi ng komunikasyon ay may pagkakataong magsalita at makinig. Halimbawa, kung ako ngayon ay nagsasalita, dapat pagkatapos ko, ikaw naman ang magsasalita. At pagtapos mo, ako naman ulit ang magsasalita at pagtapos ko ay ikaw ulit. Ibig sabihin, may kanya-kanyang oras para magsalita at makinig. Ang ikalawang katangian ng pasalitang komunikasyon ay agarang feedback. Mabilis na nakatatanggap ng sagot o reaksyon mula sa kausap. Halimbawa, kapag may hindi naiintindihan, agad kang makapagtatanong. Isa ito sa magagandang katangian ng pasalitang komunikasyon. Kapag mayroon tayong katanungan, agad nating nakukuha yung sagot. Halimbawa, sa klase. Pagkatapos mag-discuss ni teacher, ang gagawin niya, tatanungin niya yung mga bata. Naunawaan ba mga anak? Dahil nga pasalitang komunikasyon, mas madaling nalalaman ni teacher yung sagot kasi sasagot agad yung mga bata. Pwedeng oo, nauunawaan nila at pwedeng hindi nila nauunawaan. Ang ikatlong katangian ng pasalitang komunikasyon ay sabayang pandama. Hindi lang salita ang ginagamit, kasama rin ang boses, ekspresyon ng muka at galaw ng katawan. Halimbawa, masasabing masaya ang isang tao hindi lamang sa salitang sinabi niya, kundi pati sa kanyang ngiti at tono ng boses. Malaking tulong ang pasalitang komunikasyon para malaman natin ang totoong nararamdaman ng isang tao. Kung sakali man na hindi tugma yung salita na binibitawan nila sa kilos, sa ekspresyon, sa tono ng boses nila, maaari tayong magkaroon ng hint na hindi sila okay. At doon maaari tayong makagawa ng paraan para kahit papaano ay matulungan natin sila. Ilang 4, temporal. Karaniwang panandalian ng mga salitang binibigkas at hindi agad naiiwan bilang record. Halimbawa, kapag may sinabi ang guro sa klase, maaring hindi ito eksaktong maalala ng lahat pagkatapos ng ilang araw. Kung kanina, sinabi ko na isa sa magandang katangian ng pasalitang komunikasyon ay nagkakaroon ng agarang feedback, sa bahaging ito naman yung isa sa mga hindi magandang katangian ng pasalitang komunikasyon. Dahil nga ito ay binigkas lamang, maaaring hindi ito magtagal. Bukod sa maaaring hindi ito magtagal, maaari ring madagdagan o kaya naman mabawasan kapag ito ay nagsalin-salin na. Isang halimbawa nito ay ang ating mga kwentong bayan. Kung titignan, marami tayong bersyon ng bawat alamat kasi hindi naman ito nakasulat kung kaya't kada ipinapasa ito sa bawat henerasyon na dadagdagan o kaya naman nababawasan ng impormasyon. Bago natin ipagpatuloy sa pasulat na komunikasyon, magkumustahan muna tayo. Gawin ang unang simbolo kapag lubos na nauunawaan ang ating tinalakay. Ikalawang simbolo naman ang gagawin kapag bahagya lamang na nauunawaan. At panghuling simbolo naman kapag hindi nauunawaan ang paksang tinatalakay natin.
Sa bahaging ito, dadako na tayo sa ikalawang anyo ng verbal na komunikasyon. Ito ay tinatawag na pasulat na komunikasyon. Ang pasulat na komunikasyon ay tumutukoy sa paggamit ng nakasulat na wika upang maiparating ang mensahe. Muli, kapag sinabi nating pasulat na komunikasyon, gumagamit tayo ng mga nakasulat na salita para ipahayag ang ating saloobin. Ngayon naman, tatalakayin natin ang mahalagang katangian ng pasulat na komunikasyon. Una, permanente, naiiwan at maaaring balikan. Halimbawa, maaaring balikan ng isang email o research paper kapag kailangan. Isa ito sa magandang katangian ng pasulat na komunikasyon. Kasi kapag isinulat na, hindi na ito malilimutan. 'Di ba? Mayroon pa tayong kasabihan na itaga mo man sa bato. Ibig sabihin, panghabang buhay na. Ikalawang katangian, may oras upang pag-isipan, ayusin at rebisahin ang mensahe bago ipadala. Halimbawa, binabasa muna ang research paper bago ito ipasa. Kapag pasulat na komunikasyon, meron pa tayong pagkakataon para basahin, balikan, at baguhin. Kaya kapag pasulat na komunikasyon ang ginagawa natin, medyo maliit ang posibilidad na magkaroon ng pagkakamali dito kumpara sa pasalitang komunikasyon. Kasi 'di ba kapag pasalitang komunikasyon, kung ano yung nasabi natin, yun na yun. Pero kapag pasulat, mayroon pa tayong kakayahan para mabago o kaya naman mapalitan. Ikatlong katanungan, maaaring masuri. Maaaring suriin at itama ang grammar, estilo at pagkakaayos ng mensahe. Halimbawa, ina-edit muna ang isang formal letter bago ipadala. Katulad ng ikalawang katangian, maganda ang pasulat na komunikasyon kasi meron pa tayong pagkakataon para i-check bago natin ipadala sa ibang tao. Ibig sabihin, mas malilimitahan yung pagkakataon na makasakit tayo ng damdamin ng ibang tao kasi maaari nating basahin, tignan ng paulit-ulit bago natin ipadala sa taong gusto nating pagsabihan ng ating saloobin. Ikaapat na katangian, hindi agara ng interaksyon. Hindi agad natatanggap ang tugon mula sa mambabasa. Halimbawa, nagpadala ka ng email sa guro at kailangan mo pang maghintay bago siya makasagot. Ito naman ang isa sa hindi ganun kagandang katangian kapag ang komunikasyon ay pasulat dahil hindi ka agad-agad na makakakuha ng tugon doon sa kausap mo. Maghihintay ka pa ng ilang minuto, ilang oras o kaya naman ilang araw bago mo makuha yung sagot na gusto mo o yung sagot na katumbas ng mga tanong mo. Kabaligtaran ito ng pasalitang komunikasyon kasi 'di ba kanina tinalakay natin na kapag pasalitang komunikasyon, nagkakaroon agad ng feedback. Kapag nagtanong ka, may sagot agad. Pero dahil nga pasulat na, maaaring maghintay ka ng ilang mga oras o minuto bago ka makakuha ng feedback. Bago tayo magpatuloy, magkumustahan muna tayo. Alam na ba ang definisyon ng pasulat na komunikasyon? Alam na rin ba ang katangian ng pasulat na komunikasyon? Kung oo, ikomento ang unang simbolo. Kung hindi, ikomento ang pangatlong simbolo at kung bahagya lamang na natutuhan ang katangian at definisyon ng pasulat na komunikasyon, ikomento naman ang ikalawang simbolo. Para ibuod ang pagkakaiba ng pasalitang komunikasyon at pasulat na komunikasyon, kapag sinabi nating pasalitang komunikasyon, ito ay dapat na binibigkas. At ito ay may agarang feedback. Kapag nagtanong ka ngayon, makakukuha ka rin ng sagot. Sumunod, ito ay panandalian lamang. Dahil nga ito ay sinabi lang, maaaring maging iba't iba ang version nito kapag nagpasalin-salin na. Kapag naman sinabi nating pasulat na komunikasyon, ito ay nakasulat, karaniwang may delay. Sapagkat dahil nga nakasulat, hindi ka agad-agad makakukuha ng feedback. Maaaring maghintay ka pa ng ilang minuto, isang oras, ilang araw, bago mo makuha yung feedback o tugon ng kausap mo.
at sumunod permanente. Ito naman yung isa sa magandang katangian ng pasulat na komunikasyon dahil nga may nakasulat na ito ay nagtatagal. Para subukin kung talaga bang mayroong natutuhan ngayong araw, halina't gawin natin ang gawain. Pagpapahalaga 3.1, ano pa? Ito ay pinamagatang ano ang dadalhin mo. Panuto, ikaw ay maglalakbay patungo sa isang lugar kung saan makakikilala at makasasalamuha mo ang iba't ibang uri ng tao. Ngunit may isang patakaran. Isa lang mga maaari mong dalhin sa iyong communication bag. Piliin ang katangian sa tingin mo ay pinakamahalaga upang magkaroon ng mabisa at makabuluhang komunikasyon. Mili lamang ng isa sa mga sumusunod. Bilang 1, magandang pananalita. Bilang 2, magalang na kilos. Bilang 3, kakayahang makinig. Bilang 4, empatiya. Bilang 5, paggalang. At bilang 6, malinaw na pagpapahayag. Pagkatapos pumili, sagutin ang mga gabay na tanong sa loob lamang ng 3 hanggang 5 pangungusap. Bilang 1, bakit ang katangiang iyong napili ang sa tingin mo ay pinakamahalaga sa pagkakaroon ng epektibong komunikasyon? Bilang 2, kung wala ang katangiang iyong napili, ano ang maaaring maging epekto nito sa pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa ibang tao? Magbigay ng isang halimbawa. Bilang 3, sa anong sitwasyon sa paaralan, tahanan o komunidad mo higit na magagamit ang katangiang ito? Ipaliwanag kung paano ito makatutulong sa paglutas ng isang suliranin o hindi pagkakaunawaan. Bilang 4, kung hihikayatin mo ang iyong mga kaklase na isabuhay ang katangiang iyong napili, ano ang isang konkretong gawain o hakbang na maaari niyong gawin bilang isang klase? Bilang 5, matapos ang ating talakayan, may babaguhin ka ba sa paraan ng iyong pakikipagkomunikasyon? Ano ito at bakit sa tingin mo ay magiging mas mabisa kang tagapaghatid at tagatanggap ng mensahe? Para tignan kung talaga bang mayroong kayong natutuhan, narito ang isang gawain para tapusin ang ating talakayan ngayong araw. Ito ay tinatawag na One Communication Tip. Panuto, kompletuhin ang pangungusap. Ang pinakamahalagang natutuhan ko tungkol sa mabisang komunikasyon ay isasabuhay ko ito sa pamamagitan ng. Maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Salamat sa pakikinig, salamat sa panonood at salamat sa inyong pakikibahagi. Hanggang sa muling pagkikita, paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.